Uy, bagong taon na at nagpo-blood test ka daw. Anong score mo sa blood cholesterol pagkatapos itong handaan? Nako, dapat yang malaman. Halika kayo, pag-usapan na natin yan. Matapos ang mga handaan itong nagdaang Noche Buena at Medianoche, ngayon natin malalaman kung kamusta ang mga resulta ng mga pinagdaanan nating kainan. Sa clinic at sa aking practice, kung may mga pasyenteng nagpapaalaga sa akin, ay see to it na pagdating ng bagong taon, meron kaming repeat laboratory. Ito ay para malaman kung naging mabait ba sila sa mga nagdaang festivities at baseline na rin dahil pagkatapos ng Pasko at bagong taon, dito sa Abin sa Lipa, maghahanda na naman kami ng mga pang-piesta. Ito, isa sa mga blood tests na nire-request natin ay ang blood cholesterol. Ang normal dyan ay around 200 mg and below sa mga pasyente. Sabi ko naman sa inyo, hindi naman masama ang cholesterol to begin with dahil kinakailangan niya ng ating katawan sa paggawa ng hormones at iba pang mga functions. Pero ang hindi natin gusto ay kung tataas yan beyond sa normal levels, lalo na yung bad cholesterol. Gusto ko lamang ulitin para sa mga medyo nabibingi at nagbibingi-bingihan dyan, hindi ko po sinasabi na masama totally ang cholesterol. Pero kinakailangan nasa normal levels lamang at may targets din po tayo dyan para sa mga bad cholesterol ninyo. Hindi porke nasa normal range ang bad cholesterol ninyo, okay na agad. Kunwari, meron kayong risk factors tulad ng diabetes, may sakit sa puso, may history sa pamilya ng may sakit sa puso. Ang gusto natin sa bad cholesterol ninyo ay around below 100 or actually sa pagdami ng risk factors below 70 lang dapat yan. Ito ay para hindi kayong maging at risk sa pagkakaroon ng atake sa puso o iba pang related sa problema sa heart. Tandaan ninyo, ang number one cause of death sa buong mundo ay sakit sa puso pa rin. Ayaw na ayaw nating nagkakaroon kayo niyan. At para naman daw sa mga magko-comment, ay traditional doctor, uy, mag-update ka naman. Ito po, ayon sa Philippine 2020 Clinical Practice Guidelines on the Management of Dyslipidemia, strong recommendation na kinakailangan ma-achieve ang target LDL cholesterol to less than 70 mg per deciliter or to prevent cardiovascular events, lalo na sa mga mayroong history din ng familial hypercholesterolemia. Huwag nyo na rin sabihin sa akin na okay lamang tumataas ang cholesterol at walang problema dyan. Dahil kung wala ang problema dyan, kayo na ang humarap sa pasyente kung nasa late 20s na lalaki na dahil sa pagkain ng mga matataba at mamantikang pagkain sa kagustuhang pumayat, ngayon ay mayroong total cholesterol na 378 at bad cholesterol na 250 plus at nakararanas siya ngayon ng erectile dysfunction. Dahil hindi tama na magpapapayat ka pero magkaroon ka naman ng ibang mga sakit. Ang pagpapapayat ay dapat pangkalahatang kalusugan ng ating tinitingnan at hindi lamang sa isang aspeto nito. Oo, pumayat ka nga pero nagkasakit ka naman, edi wala rin. Kaya po naririyan ang mga guidelines natin ay para sundin at yung mga yan ay hindi basta-basta nire-release ng walang pag-aaral. Kaya ang ating payo sa ngayon, kung kayo ay due na for laboratory, i-check nyong maigi at ipabasa sa inyong mga doktor, lalo na at higit kung kayo ay mayroong mga nararamdaman. Pati na rin kung meron kayong mga history o lahi sa pamilya na tumataas ang blood titers, kabilang na dyan ang inyong mga cholesterol. At sabi ko nga sa inyo, kaya lang naman po ako'y naririto pa rin dahil ayaw na ayaw ko lang na nagkakasakit kayo. At sa huli, tayo lang din naman talaga magtutulong-tulungan, kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!